SEC naglabas ng advisory tungkol dun sa mga OLA na may mga revocation order, cease and desist, at kung ano-ano pang mga violations at mga complaints sa kanila. At ang nangyari ay na-lift off, na-modified, or na-reverse yung mga order sa kanila. Okay? Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo. Pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, ay malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share, at para updated po kayo sa mga videos natin about sa usapang online lending apps, pakihit lang po yung notification bell para sa mga previous updates natin. Okay? Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga online lending apps. Hindi po ako promoter, hindi po ito sponsor, at hindi po ako all agent. Ako po ay nagre-review, sinisilip ko lang po kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience sa kanilang operation o sa kanilang sistema. Okay? Ulitin ko hindi ko kayo hinihikayat, para maging aware lang po kayo, para magkaroon kayo ng tamang expectations about sa mga online lending apps. Okay, SEC advisory. May mga nagsabi kanina na pinost ito, tapos binura doon sa SEC Facebook page nila, dahil siguradong marami talagang tataas yung kilay about dito. Sinasabi ko sa inyo noon pa Ako sinisilip ko siya, lagi akong updated sa website ng list of recorded online lending platform. Okay, ito yung sinabi ng SEC. Advisory on previously penalties against certain financing and lending companies. The public is hereby informed that the Commission has lifted, modified, or reversed the previously imposed cease and desist orders, revocation, and or suspensions against the following financing and lending companies. Unang-una, yung pinaka-kino-complain ninyo, ang Copperstone Lending Corporation. Sabi ko sa inyo, ilang buwan ko nang binabanggit na nakalift na yan noong pang January 8, 2025. Na-lift na ang revocation. Ewan ko bakit ang dami pa rin hindi naniniwala sa akin. Galing na po mismo sa SEC yan. Kaya nga medyo questionable sa akin itong Securities and Exchange Commission. Hindi po ba? Copperstone Lending doing business under the names and styles of Peso Forex, Poco Cash, Blue Peso, Mocha Mocha, Peso Pay, Load Cash, and Quickla. Then the e-lending, ang ano yata nito is yung Pocket Cash, if I remember it correctly. Ito yata yung ola nito. Second Pay Financing, ito yung parang easy loan, if I remember it correctly. Tech1 Lending, Tech Cash yan. Yung GF Financing, hindi ko pa masyadong sisilip. Yung Hupan Lending, no? Cashme, Suki Loan, yun yata yan. If I remember it correctly, kung yung mga ola. Cashme Lending Services Incorporation, Kaya Mo Atlas Lending Corporation, Lucky Shell Fintech Lending Corporation, si May Fair yata ito, kung di ako nagkakamali ulit. The Golden Legacy Financing Corporation, the Just My Lending Corporation, Fresh Up, if I correct, yun ang alam ko, Fresh Up. And then, itong si Surety Cash Lending Investors Corporation, doing under the business of name of Surety Cash. And the Sumulong Financing, doing business under the name, styles of Go Peso, Pass Peso, and Funly. So, ano yung sabi nila after that? No, medyo, ano yung paliwanag nila, bakit daw na, kung bakit daw na, yung natanggal yung revocation order, o yung lifting of revocation order. Accordingly, all entities enumerated above hold active registration in the Commission's records and are legally authorized to operate financing lending companies subject to continued compliance with their financing company, Act Lending, Company Act Regulations, Act Financial Products and Services, etc., Consumer Protection Act, and all applicable SEC rules and regulations. For clarity, sabi doon nila, for clarity, lilinawin doon the lifting, modification, or reversal of the foregoing penalties does not extinguish the rights of existing or former borrowers, nor does it preclude the filing, investigation, or resolution of complaints arising from any violation committed by the said entities. The public is reminded to remain vigilant and immediately report any unfair debt collection practices, misinterpretation, harassment, authorized disclosure of personal information, overcharging, and
or other prohibited acts of the commission. No? No? Ay, wow. Ang haba ng sinabi nila, isa lang sabihin, binilik nila, pero yung mga file ng complaint, pwede pa rin daw i-file ng complaint at yung mga dating may mga complaint ay nandyan pa rin daw doon sa kanilang tawag doon sa kanilang archive of kanilang tawag dito, agency o yung Securities Exchange Commission, yung ahensya nila. Nandiyan lang daw, nakasave lang daw yon. Ngayon, patawa. Medyo natawa ako, no? Kung magkakaroon daw ulit ng mga paglabag sa unfair debt collection practices, sa mga overcharging, etc. etc. Mo, overcharging hanggang ngayon 7% daily interest pa rin. Si Mocha Mocha, si Copperstone, di ba? Halos lahat yun eh. Buri mo, para sa akin, no, talagang questionable itong ginawang aksyon ng SEC para i-lift up ang isang revocation order na pinakamatindi ng desisyon sa isang company. Yun ang alam ko. Kumbaga sa last resort para matahimik, para magkaroon ng tamang justice about sa mga complaints sa ginagawa ng mga lending or financing companies na nag-ooperate through online ay ang revocation order dahil sa mga unfair debt collection practices, sa mga Truth in Lending Act, dyan sa mga harassment, sa mga misinterpretation, sa mga unauthorized disclosure of personal information daw, yung mga paglabag doon sa mga data privacy, then charan! Ayan. They are legally operated na naman. At pwede raw kayo ulit mag-report sa kanila. Ewan. Pero ito, umabot na nga sa Senado nga yung ganyang question ni Kikay Bautista. Shoutout kay kaibigan na Kikay Bautista. No? Kaya nga humingi siya sa akin ng kopya do sa list. Kung ano yung link ng SEC list of recorded online lending platform, binigay ko naman yung link para makita niya. Kaya nga umabot sa Senado. Then sana, itong Senado, itong mga senators na gumawa ng investigation, resolution about this kind of situations na ginagawa ng mga online lending apps na nahatulan ng revocation order pero nalilift up at nakakabalik. Kahit napakaraming complaint, kahit napakaraming reklamo, kahit ang dami ng paglabag about sa rights ng mga borrower. Wala namang problema kung nagpapautang sila. Sila yung papautang, sila yung dapat na gumawa ng tamang proseso. Kung hindi na karapat-dapat yung kliyente, huwag nilang pautangin. Most kasi ngayon sa mga online lending apps na nasusubukan ko, auto-disburse. Hindi pinapaliwanag ng maayos. Sasabihin sa alok, 120 to 180 days. Pagkatapos, pag naibigay ng pera, 7 days. Tapos, pag lumagpas sa 7 days, 7% interest. Tapos, yung 1 week, nagiging 50% ang tubo dahil doon sa processing fee. Nakalagay doon, no, may overcharging. Di pa ba malinaw na parang mga netizens na lang sumagot? Kaya mag-comment kayo kung ano yung nararamdaman nyo ngayon dahil ang dami nun, yung list na binanggit ko. Kaya ilan nyo, no? Parang nasa kulang-kulang 10 mahigit o sobra sa kulang mahigit kumulang 10 yung mga ula na nakabalik. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? I'm always updated sa SEC. Paulit-ulit ko sinasabi, pero kung ayaw nyo maniwala, it's up to you. Kaya maging maingat kayo, maging aware kayo. Aralin nyo maigi bago nyo pasukin yung mga online lending apps na yan, na uutangan nyo o aapalayan nyo ng utang. Maging matalino kayo, maging vigilant, magkaroon kayo ng due diligence, research at your own. And then, have more research, deep research sa mga ganyan. Kasi hindi basta-basta yan eh. Kita mo na, revoke nakabalik. Binalik nila. Diba? Kahit na andyan, daming complaint. Ano mangyayari? Tapos wala pa yata, parang nalift off na rin yata yung moratorium, yung pagbabawal doon sa mga lending companies o financing companies na naglagay ng online loan platform sa mga social media o sa mga websites or sa internet. No? Nakakalungkot na isipin pero that's our situation now. Comment na lang kayo sa ating comment section kung ano yung masasabi nyo about this advisory ng SEC. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.